Ilang mga kababayan natin ang nasayangan sa mga aning kamatis at bell pepper sa Nueva Vizcaya matapos na pinagtatapon ng mga magsasaka dahil sa hindi umano mabenta-benta dahil raw sa oversupply. Kaya mahiling ngayon ang Department of Agriculture sa Nueva Vizcaya Agriculture Terminal. Kung ano ito, alamin sa report ni Sheena Torno. Ito pa rin yung natitirang mga kamatis. Ayan o. Ganito karaming kamatis ang itinapon ng mga magsasaka sa gilid ng kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya nitong nakaraang linggo. At wala pang isang linggo ay dinat na naman ng residenteng si Freddy Manglalyan sa kaparehong lugar ang mga aning bell pepper na itinapon din dito. Meron na namang tinapon dito. Mga bell pepper. Oh, dami. Oh, daming bell pepper oh. Oh. Oh, pwede pa. Malalaki. Daming bell pepper. Oh, gaganda pa oh. Pwede pa to. Hinayang na hinayang ang mga nakakita sa mga itinapong kamatis at bell pepper, lalo't hindi naman madaling magtanim at mag-ani nito. Sana nga raw ay matulungan ng mga magsasaka sa panahong hirap silang ibenta ang kanilang mga lokal na produkto. Nilinaw naman ng Department of Agriculture na walang oversupply sa kamatis at bell pepper. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit pinagtatapon na lamang ang mga ito ng mga magsasaka? Sabi ni D. Undersecretary for High Value Crops, Ching Caballero, hindi raw kasi tumutupad sa usapan ng ilang mga trader. Hindi raw kinukuha ng mga trader na nagpahayag ng interes sa mga magsasaka na bibilhin nila ang mga produktong gulay. Magkaroon din ng tamang monitoring ang ating trading post para i-blacklist ba itong mga traders na ito. Kasi kawawa naman yung mga farmer na nakomit na nila yung kanilang produkto tapos bigla sila hindi dadating. So, ito yung mga polisiya na sana ay ma-strengthen. Ang Agriculture Department ay nakapagpatayo na raw ng processing facility na makatutulong para mapigilan ang production loss sa mga produktong agrikultura. Bukod dyan, paiigtingin ng ahensyang market linkage para direktang maibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mga mamimili. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.